Grace morning po sa bawat sa ating lahat. Amen. Grace morning po sa bawat sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Hallelujah, praise the Lord. Pwede po ba tayong purihin ang ating Panginoon? Let's declare His goodness sa buhay po natin. Hallelujah. You are good. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Let's declare His name. God is good, amen? Amen? Kahit po marami tayong mga challenges this week, amen, God is still good. Amen? Sabi nga sa awit, kung ano man yung naranasan natin, just say His name. Amen? Lagi pong mayroong kapayapaan, mayroong tinatawag na kagalingan, may kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kung ano man po yung naranasan natin, just say His name. Amen? Siya ay tinatawag na tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Amen? So, listen. Sige pa pala, pakapatan. Pahingahan ko, ikaw lamang. Pag-ibig mo'y walang hangganan. Biyaya mo higit kailanman. Kagaling ay natagpuan, tanging nasa sa'yo lamang. Kapayapang walang hanggan, tanggulang magpakailanman. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Ikaw ang aking kalakasan. Let's sing it out. Kapahingahan ko, ikaw lamang. Pag-ibig mo'y walang hangganan. Biyaya mo higit kailanman. Kagaling ay natagpuan, tanging nasa sa'yo lamang. Kapayapang walang hanggan, tanggulang magpakailanman. Sa ngalan mo, Jesus. 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 At pupuri Hilagad na tatahanin, bawat tali ay magpupuri sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus. Bawat labi ay magsasabing tanggilag at natatanging. Bawat lahi ay magpupuri sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus. Bawat labi ay magsasabing tanggilag at natatanging. Bawat lahi ay magpupuri
ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Sa habang panahon, ika'y tapat at inagbabago iyong pangako. Panghahawakan ko salita mo, sapat sa buhay ko. Kahit na patuloy ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Dakila ka, O Diyos, kailanman. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Kabutihan mo'y walang hanggan, ang pag-ibig mo'y walang wakas. Dakila ka sa habang panahon, ika'y tapat at pinagbabago iyong pangako. Panghahawakan ko salita mo, sapat sa buhay ko. Kahit na nagmumulan, patuloy ang iyong pagmamahal, pagmamahal. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw.
isisigaw. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay Aking isisigaw, kabutihan mo'y walang wakas. Ang pag-ibig mo'y walang wakas. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Nagtila ka, O Diyos, kailan pa man. aking kamay, Aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Kabutihan mo'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y walang wakas. Ng papuri ay sa'yo. Walhatian, kadakilaan, kapangyarihan at karangalan At tanging sa'yo, Jesus, ang lahat ng papuri ay sa'yo. Walhatian, kadakilaan, kapangyarihan at karangalan tanging sa'yo, Jesus. ang lahat, ang Lahat ng papuri ay sa'yo. Kalwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at karangalan tanging sa'yo, Jesus. Minsan pawitin natin ang lahat ng papuri. Ang lahat ng papuri ay sa'yo. Kalwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at karangalan tanging sa'yo, Jesus. Sa habang panahon, ika'y tapat at pinagbabago. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, dakilang Panginoon, dahil Ikaw ang aming kalakasan. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang aming kapahingahan. Salamat po, Panginoon, dahil pag-ibig mo'y walang hanggan. Biyaya mo'y higit po kailanman ay aming nararanasan. Salamat po sa iyo, Panginoon, dahil kami ay natagpuan. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang pinagmumulan ng lahat kailanman. Purihin ka, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan.
Pag-ibig mo sa amin, Panginoon, tunay nga pong hindi mapapantayan. Marami pong salamat sa iyo sapagkat muli kami ay pinagtagpo-tagpo na naman ngayong araw na to, Panginoon, upang purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa iyo ang aming buong pagkatao, sa iyo ang gawain ito, at marami pong salamat dahil ikaw ay kasama namin ngayong umaga. Purihin ka, Panginoon, sa iyong katapatan, purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Sa iyo ang lahat ng ito, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. God is good. And all the time, God is good. Bago po kayo umuwi, bago po kayo umupo, sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Hindi pa man nagsisimula, uuwi na tayo. Woo! Hallelujah. So palakpakan po natin ang music team. Hallelujah. So unang-una po, pansinin po natin yung ating inaawit. Ito po ay sariling likha ng Hope. Sarili po nilang likha po yan. Dahil po yan sa karunungan at pagmamahal sa atin ng Panginoon. So napakaganda po ng bawat lyrics nung pong ating inawit, yung dakila ka. Dakila ka sa tamang panahon, ikaw ay tapat at hindi nagbabago. Ang kailangan mo lang gawin, panghawakan mo yung mga pangako niya. Tapos yung salita niya, yun yung nagbibigay po ng lakas sa atin para tayo ay manatiling nakatayo. Hallelujah. Habang inawit nga po natin yon, binabasa ko po muna at iniintindi po yung lyrics at talagang personally, itong dakila ka, ang ganda po ng melodya at ang ganda po ng pagkakalikha ng mga awit. Bakit po nagawa ng music yan? Siyempre, sa biyaya ni Lord lang. Hallelujah. So ito yung tinatawag na kahit na noon pa po sa mga bagong nakaka-attend ngayon, ang gift po ng hope sa music. May mga panahon nung panahon ni Pastora, nung siya ay bata-bata pa, meron pong talentong ipinagkaloob sa kanya, siya po yung nagtatagalog ng mga awit na English po noon. So yun po yung mga giftings po natin. At sa biyaya rin po, Lord, meron din po akong mga nalikhang awit na tunay na naging inspirasyon sa akin, lalo na yung huli kong nagawa, yung si Jesus ang tanging pag-asa. One time, iparirinig ko po sa inyo yon. One time. Siguro mga 20 years from now. Hindi, one time. Nagawa po kasi natin ito dahil noong mga panahon na yon, ilang taon na rin na nakakalipas, meron pong mga nangyari sa paligid. Meron pong nangyari sa pamilya, meron pong nangyari sa akin, meron pong nangyari sa lahat. So sa bandang huli, tanging nasabi ko lang, talagang si Jesus lang ang tanging pag-asa talaga at wala nang iba. Hallelujah. So muli, magandang buhay po sa bawat isa sa atin at salamat po dahil yung mga nagsabi nung linggo na magkikita tayo ulit, nakikita ko nandito naman po sila ulit. So muli, bago po tayo magtapos uli, sabihin mo sa inyong katabi, makikita kita ulit sa susunod na linggo. Yan. So ngayon pong umaga, ang mensahe po na ibinigay sa atin ni Lord ay patungkol po doon sa pagiging servant o servanthood. Meron po akong ginawang title po dito, very realistic. Napakasimpleng titulo, pero kung iintindihin mo ito, malawak yung ibig sabihin. So ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa sinulat ni John. Patungkol po sa washing of feet. Marami po kasing ibig sabihin
yung ginawang ito ng ating Panginoon. Meron yung humility, kasama po yan. Meron yung pag-ibig, yung love, at meron po yung servanthood. Pero dun po tayo sa servanthood po muna. So ang sabi po dito sa John o sa Juan, bisperas noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis. Sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang wakas. Totoo naman po yan. Kung pwede nga lang po siguro dahil sa pagmamahal na kanyang nadarama, ayaw na niyang umalis. Pero hindi yun yung itinakda ng Panginoon para sa kanya. Verse 2, pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus. Verse 3, alam ni Jesus na binigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga lagad at punasan ng tuwalya, nagbigkis sa kanyang baywang. Verse 6, pagsapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, uhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ito po yung mariin po niyang sinabi. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Dahil alam na ni Jesus kung sinong magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya, sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din niyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakiramdam ninyo, ang alipin ay hindi makahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayon, alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin nyo. Dakilang Diyos, salamat po dahil ikaw ang siyang mangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, marami pong salamat. Pinapayagan po namin na buksan ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa mga salita mo na aming maririnig sa umagang ito. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa verse 17, sinigurado ng Panginoon na alam na natin ang lahat at lalo tayong pagpapalain ni Lord kung ito'y gagawin natin. Meron pong mga, katulad halimbawa sa Middle East, meron pong mga nakaugalian ng mga Muslim. Katulad po nung nasa party po kami ng Ajman, meron po kaming accommodation doon. Bago pumasok yung boss po namin, naguhugas siya ng paa. So ganito rin po yung ginagawa ng ilan, kahit dito sa atin, yung mga Muslim po dito. Bago po sila pumasok sa mosque, para magsimba o para manambahan, hindi po sila basta-basta pumapasok. Kailangan malinis muna ang kanilang mga paa. So, napaka-symbolic
traditional, at sa ilang mga churches, may mga pagkakataon din na gumagawa sila ng ganitong mga ritual. So, pinapakita rito yung kahalagahan ng pagiging servanthood ng mga namumuno sa kanila. Sino po sa inyo yung mga leader? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat po tayo na tinawag ng Panginoon, leader po tayo. Hindi po leader sa pagiging tamad, hindi po leader sa pagiging marites. Leader po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Iba tayo sa iba dahil ginawa tayong kakaiba para sa iba. Lagi po nating tatandaan yon. Lahat ng tinawag ng ating Panginoon, lahat ng nasasakupan ng kanyang biyaya, leader po tayong matatawag. Wala po ritong hindi leader. So yamang tayo pong lahat ay matatagal na, dapat pong malaman natin yung katotohanan na meron at meron tayong dapat na gawin para sa ating mga katabi, para sa church po na ito. Ano po yung mapapansin nyo sa mga taong malapit ng mamatay? Mahina? Papatayin mo agad eh. Sa bagay, may tama ka rin naman. Papansinin po ninyo, merong mga taong sa una, pangit ang ugali. Kahit na meron ng karamdaman. Yung galit, naroroon sa kanila. Ewan ko kung mapapansin po ninyo, pero meron po akong mga napapansin na ganon. Masungit sila, mahirap kausap, mahirap alagaan, gusto pag may sinabi, yun ang gagawin. Pero sa bandang huli, eto na Sophia, naghihingalo na. Bumabait na yan. Yung taong hindi niya mapatawad dati, napapatawad na niya ngayon. Pansinin po ninyo, kahit sa mga pelikula minsan na napapanood natin, yung mga namamatay, dati galit na galit yan. Tinatakwil pa yan. Pero sa bandang huli, sila pa rin yung iniintindi, sila pa rin yung iniisip nung taong mamamatay na. Bumabait sila. Ibig sabihin, si Lord po talaga yung pinagmumulan ng lahat. Kahit na gaano kasama yung katabi mo, kahit na gaano kasama o kapangit ang ugali niyang katabi mo, mahal na mahal pa rin yan ni Lord. Mahal na mahal pa rin yan ni Lord. Hindi kayo makatingin sa mga katabi nyo, ha? Sa verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. Lahat binigay na po sa Kanya. Wala na pong hesitation, wala na pong limitation, kundi lahat binigay na po kay Jesus. Tingnan po natin itong larawan po na ito. Yan po ang title ng message natin ngayon. Paa mo, hugasan ko. Bakit po ganyan? Bakit hindi pa ako huhugasan ko? Dahil ang tema po ng ating mensahe ngayon ay patungkol po sa servanthood. Kaya ito po yung naging title ng ating pag-aaralan po kayong umaga. Kaya't siya tumayo mula sa nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya. Nasa kanya na ang kapangyarihan. Ipinagkatiwala na sa kanya ng Diyos Ama. Pero anong sumunod po na nangyari? Next slide. Ano po yung nakikita po niyo sa larawan? Isang pulis. Next.
Ano po yung nakikita nyo sa pangalawa? Janitor, tagapagsilbi, isang servant. Ganyan si Lord noon. Binigay na sa kanya ang kapangyarihan, siya na yung boss. Pero dumating yung time, yung pagiging boss niya, hindi niya isinagawa sa kanyang sarili niya. Bumaba siya. Pagkatapos niyang bumaba, ano yung ginawa niya? Siya po yung naghugas nung paa nung kanyang mga alagad. Brother Arnold, ali po kayo rito. Pakidala po yung upuan ninyo. Brother Gary, halika rito. Pakidala yung upuan mo. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Boss nyo ako, sige po kayo. Boss nyo ako, amo nyo ako. Dahil ako ay naka-uniforme, lahat ng sasabihin ko dapat nyong gawin. Pero anong ginawa ni Lord? Sa pagkakataong ito, yung pagiging boss niya, inalis niya. Kinuha niya ang tuwalya, ibinigay sa kanyang bewang, naghanda ng planggana na may tubig, siya ay lumapit sa kanyang mga alagad, siya ay umupo at hinugasan ang kamay, ang paa ng kanyang mga alagad. Halimbawa si Brother Arnold, siya si Judas. Ang daming disciple, bakit si Judas pa, Brother Arnold? Siya si Judas. Naniniwala po ba kayo na alam na ni Lord yung mangyayari sa kanya? Ulitin ko, naniniwala po ba kayo na alam na ng Panginoon yung mangyayari sa kanya? Pangalawang tanong, naniniwala ba kayo na yung hinaharap natin, alam na ni Lord kung anong mangyayari? Anong istorya ni Judas? Siya yung nagkanulo sa ating Panginoon. Boss ako, naging alipin, hinugasan ko yung paa ni Judas. So ano pong ibig sabihin po nito? Yung pagiging Panginoon ng ating Panginoon, pwede siyang bumaba para pagsilibayan ka kahit na ipagkakanulo mo siya. Tayo ngang mga tao, kung papansinin po natin, kapag mayroon kang nakagalit, iiwasan mo yan. Eh lalo na si Lord. Alam niya kung ano yung gagawin ni Judas. Ipagkakanulo ka. Pero hinugasan pa rin niya yung paa ni Judas. Dahil, mahal na mahal niya si Judas. Ganon din si Pedro. Si Pedro, ito yung taong emosyonal na kapag merong narinig patungkol kay Jesus, siya kagad yung nangunguna. Kung matatandaan po niyo, ang sabi sa Bible, nung dadakpin si Jesus, siya yung unang kumontra. At meron din yung tagpo dito na hindi mo dapat gawin yan. Katulad nung nabasa po natin kanina, hindi mo dapat ugasan yung pako, Lord. Panginoon ka namin, guro ka namin. Ikaw yung nasa taas, hindi mo dapat gawin yan. Pero anong ginawa ni Lord? Alam naman natin yung ginawa ni Peter. Hindi po siya isang beses na itinatwa lamang. Hindi rin pangalawa, kung hindi pangatlong beses. Yung una, okay lang eh. Medyo mapagbibigyan mo pa. Yung pangalawa, medyo mapipikon ka na. Pero pagdating ng pangatlo, talagang magagalit ka na. Pero hindi. Ginawa pa rin ni Lord as a servant, hindi as Lord, yung paghugas ng paa ni Pedro. Bakit? Kasi mahal niya si Peter. Kahit alam niya na itatatwa siya ng 3 beses. So ang pagiging servanthood, hindi siya masama. Ito ay mabuti, lalo na sa church. Akala natin ganito lang, pero hindi. Meron at meron kang pagkakagamit sa church. Thank you, bro. Thank you po. So sa modernong panahon natin, meron pong mga churches na ganito pa rin yung ginagawa. Wala pong problema po ron. Okay lang po yon. Meron yung ginagawa nila ito twice a week o twice a month at meron din naman yung once a month lang nilang ginagawa. Wala pong problema po ron.
Pero kung titingnan po natin, ang akala natin sa ganun lang natin makikita yung pagiging servanthood. Meron na pong ibang mga paraan po ngayon. At ito po yung nais na ipakita po sa atin ni Lord. Gusto po niya na makita po natin yung dapat po nating malaman. Ikaw na yung leader, paminsan-minsan, o pag may pagkakataon, hindi palagi leader ka. Kailangan mong bumaba para abutin mo yung iba. Sino po ang naghuhugas ng paa kapag merong okasyon? Ang amo o ang servant? Ang servant. Pero sa pagkakataong ito, kaya nga tanggi na ng tanggi si Pedro na wag siyang huhugasan ni Lord dun sa kanyang mga paa. Tanggi na siya ng tanggi dahil alam niya Panginoon siya Pero ang sabi nga po niya, hindi mo ito mauunawaan sa ngayon, pero darating ang panahon, mauunawaan mo rin. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin maunawaan kung ano ba yung mga nangyayari. Maraming beses yan. Kanina nga lang, ang sabi ng isang kapatid natin, sa isip ko, kaya ko. Pero yung pagdating doon sa physical ko, hindi ko na pala kaya. Meron mga pagkakataon ganon, hindi natin maintindihan kung bakit iba yung lakas ko noon, iba yung lakas natin ngayon. Pero kung tutuusin, habang tumatanda ka, nakikita mo yung pagkakaiba nung noon at saka ngayon. Ang pinagsisilbihan, kadalasan, yung may mga katungkulan. Pero sa pagkakataong ito, ang pinagsilbihan ni Jesus, yung kanyang mga alagad mismo. Ginawa ito ni Jesus kahit na mataas ang posisyon niya. Nagpakababa at nagsilbi bilang alipin. Ayaw ni Peter na hugasan ni Lord ang kanyang mga paa. At alam ni Lord na nung mga oras na yon ay hindi maintindihan ni Peter ang kanyang ginagawa. Pero sinabi pa rin ni Jesus, mauunawaan mo rin ito balang araw. Iba-iba ang amoy ng paa ng bawat tao. Doon sa panahon na yon, ang mga gamit lang nila mga sandalyas. Hindi siya cover, may mga siwang-siwang siya. Imaginein mo na lang, sa paglalakad nilang yon, madumi yung paa, maaring yung mga putik, nagdikitan na doon sa paa ng mga alagad. Pero pinagtiyagaan siya ni Jesus. Pinagtiyagaan niyang kuskusin. Walang sinabing gumamit ng sipilyo si Lord para gamitin doon sa kanyang mga kuko. Ang sabi, hinugasan ng kanyang mga kamay. Tingnan po yung ginawa ni Jesus. Maaring dong mga panahong yon, merong mga mababaho ang paa. Baka meron pa nga mga alipunga. Hindi natin alam kasi iba-iba yung mga paa ng bawat tao, iba-iba yung mga paa ng mga alagad. Pero anong ginawa ni Lord? Pinagtiyagaan niya itong linisin. Ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina. Si Peter yung taong masyadong emosyonal, paiyak-iyak, matapang. Pero sa bandang huli, ginawa rin niya yung hindi niya sana dapat ginawa, pero tama naman yung ginawa niya kasi yun talaga yung dapat niyang gagawin. So, itinatwas niya si Jesus ng 3 beses, pero pinatawad naman siya ng Panginoon. Ito yung sinasabing, hindi ka pa nagkakasala, pinapatawad ka na ni Lord. Pero kung alam niyong kasalanan, huwag niyo naman ang gagawin. Pag alam niyong mali, huwag niyo naman ang gagawin. Di ba madalas sinasabi natin dito, hindi mo pa nagagawa yung kasalanan pero pinatawad ka na ni Lord. Yung nangyari sa mga alagad, yung katulad na hinalimbawa ko kanina dito, si Judas at si Pedro, alam ni Lord na magkakasala sila. Pero hindi pa nangyayari, pinaramdam na kaagad ni Lord yung pagmamahal sa kanila. Ganon din yung ginagawa sa atin ni Lord ngayon. Hindi pa man natin nagagawa yung mali, pinatatawad na tayo. Yun ang biyaya. Pero, ang biyaya, pababaitin ka ng biyaya. Porket
alam mo nang meron kang biyaya, alam mo na yung lisensya, dapat hindi mo na dapat gawin yung hindi tama. So wag tayong pasaway. Tama? Sabihin po ninyo sa inyong katabi, hindi ako yon. Ikaw yon. Nagbigay ako sa inyo ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ano pong ibig sabihin po ng story? Ang ating Panginoon, ang ating mabuting pastol. Ang ating pastol, mahal na mahal niya ang kanyang mga disipulo. At ang pinakita po niya rito ay ang pagsisilbi sa bawat isa. Mataas, pero nagpakakababa. Hindi lang pastol ang ating Panginoon para maging amo sa kanila. Ang pastol, pagiging pastol ni Lord, talagang nalalapitan siya. Ang leader sa kabila at ang leader sa pagiging mananampalataya ay malaki ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng leader sa kabila o sa labas, utos na ng utos yan. Pero ang leader dito, sa loob, siya yung nagsisilbi sa mga tao. So napakalaki ng pagkakaiba. At ang nakatutuwa po rito, bagamat napakalaki ang pagkakaiba, yung humbleness, nandoon, yung servanthood, naroroon. Dalinis ng Panginoon ang bahagi na hindi malinis. Sino dito po yung nakapag-aral? Taas ang kamay. Sino po dito yung nakapag-aral? Magtaas ang kamay. Ito po ang nakikita kasi ng iba. Ang sinabing nakapag-aral, ang nakikita ng iba, yung nakapagtapos ng college. Hindi po ganon. Kahit na kinder ka, o kahit na grade 1 ka, nakapag-aral ka. Kaya wag po ninyong minamalit yung bawat tao na makikita natin na ganun lang yung antas. Ano po ba yung mga tinatawag na bachelor's degree? Ito yung mga BA, Business Administration, Bachelor of Science, yan yung mga BA. Pagkatapos ng BA, meron pang mga master sa panahon ngayon. Dahil sa panahon ngayon, position yung promote, hindi servanthood. Papansinin po ninyo, pagkatapos nag-graduate, gusto mag-masteral. Hindi pa doon natatapos. Pagkatapos mag-masteral, gusto doctorate. PhD, MD, DBD, BCD, lahat ng may D, kinukuha nila. Position ang mahalaga ngayon. Pero sa atin, oo, mahalaga ang position, pero mas mahalaga yung pagiging servanthood. Kasi kapag nasa posisyon ka na, lalo na sa panahon ngayon, napakahirap ng bumabayan. Mataas na yung pinag-aralan eh. Hindi namamansin yan. Pag nasasalubong mo, hindi nag-hello yan. Hindi nagla-like yan. Opo, dahil ang tingin sa'yo, mababa. Ganyan yung panahon natin ngayon. Kahit sa church. Alam po ninyo, ang nakakalungkot sa ibang mga church. Merong mga PhD, merong mga MD, merong mga DBD, at merong mga BCD. Sa paanong paraan? Minsan nakakalimutan natin na merong mga leader sa church. Gusto nyo halimbawa? Sa kainan, sino dapat ang manguna? Para kang si Pedro, sagot na ng sagot. Maliban sa mga bata, sino yung mga nauuna? Where? Ito yung hindi nakikita ng ilan.
Akala nyo, maliit na bagay lang. One time, dumating sa isip ko, ito po ay totoo. Kailangan yata namin ng mag-invite para i-share yung mga bagay na ito sa aming church. Minsan duman ito. Tinanong ko si Lord, Lord, dapat ko bang i-share ito? Ang sabi ni Lord, dapat mong i-share yan. Kasi pamilya mo yan. Kapag pamilya mo, meron kang pakialam. Ngayon, ang tanong, pagdating sa kainan sa church, sino dapat ang mangunguna? O ngayon, nag-iba na. Ang pagiging servanthood, dapat uunahin nyo palagi kung sino yung mga leader po ninyo. Hindi yung nakikita na ninyo, nasa hulihan si pastora, pababayaan nyo lang, ang bagal-bagal kasi ni pastora. Si Pastor Well, biyaan mo yan, busog pa yan. Hindi natin napapansin yan kung minsan. Pero alam nyo ba, kapag ganun yung ginagawa nyo, pinagsisilbihan ninyo yung mga leader po ninyo. Ito yung modernong pagsisilbi ngayon. Hindi yung paghuhugas lamang ng paa. Kapag walang upuan ng pastor o pastora, pababayaan na ninyong nakatayo. Tanong ko, ba't wala sumasagot sa inyo? Wala ba akong kausap? Kapag walang upuan ng pastor at ang pastora, hahayaan nyo ba silang nakatayo? Walang makasagot sa inyo ng tama kasi hindi nyo ginagawa. Sabihin po ninyo ulit sa inyong katabi, hindi ikaw yon. Ako yon. Alam nyo, kami ni Pastora, meron yung mga time na hindi namin ba i-share kung minsan yung mga bagay na dapat naming i-share. Pero ang sabi nga ni Lord sa akin, pamilya mo yan, sabihin mo yung dapat mong sabihin para matuto sila. Kaya hindi na kailangan na mag-invite pa tayo para sabihin lang kung ano yung nakikita dito sa loob ng church. Pag servant ka, alam mo lahat itong mga bagay na ito. Huwag nyo naman gagawin na wala pang kainan, binibigyan nyo na kagad ng pinggan si pastor. Huwag naman ganon. Hintayin muna natin yung right time. So ito yung mga bagay na dapat nating o naniniglect natin, nakakalimutan natin na dapat pala ganoon. Ako, ang dami kong naranasan sa inyo. Hindi ako nagsasabi ng sama ng loob, pinatawad ko na kayo ng masaya. Ang dami kong naranasan sa inyo. Pero salamat kay Lord dahil mabiyaya siya. So ngayong alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Kalimutan natin yung posisyon pag nasa church ka. Alam mo naman yung salitang respect. Alam mo naman yung salitang dapat mong gawin at hindi mo dapat na gawin. Next. Ayaw pong gumana eh. Ayan, nakita nyo yung kanina yung Muslim, yun yung bago sila pumasok sa mosque, naghuhugas muna sila ng paa. Kung hindi nyo napapansin, sa Middle East, ay lalo na. Lalo na kung yung tinatawag nilang magsasala sila, kahit saang lugar, mag-pray sila pagdating ng 3 p.m. yung mga yan, talagang maghuhugas sila ng paa, maglilinis sila para sumamba. So ganyan. Ang pagiging servanthood, masasabi nating marangal na ginagawa ng tao. Pag servant ka, hindi ka namimili ng posisyon. Servant ka eh. Tignan nyo na lamang po kami. Nagsimula kami sa paglilinis-linis lang ng church. Paglilinis-linis lang. Hindi namin pinangarap, hindi namin naisip, at lalong hindi namin pinagpursigihan na maging ganun kami. Hindi. Kasi sa pagiging mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ang kinukuha niya rito, yung availability ng bawat tao. Hindi yung marami kang talento. Kung marami kang talento, mayabang ka naman, asan mo hindi ka kukunin ni Lord? Asan si Eloisa?
dating payat. Yung boses niya dati, andito yung tono, kumakaliwa siya. Pero available siya eh. Gusto niya maglingkod eh. Pinagamit na kay Lord. Ngayon, wala pang instrumento, kumakanta na siya. Nakikita niyo yung progreso? Hindi ako, proud ako. Proud ako kay Eloisa. Hindi lang ako proud sa kanya kasi siya yung, kumbaga, nakakitaan natin ng talagang malaking pagbabago doon sa buhay niya. Kahit si Tintin, anong hawak niya dati? Ano yung tawag doon sa kahon? Beatbox. O ngayon, talagang drums na. O, kita nyo? Nagsimula si Tintin sa timbalang. Pero ngayon, drums na. Si JR, dati rin walang alam sa gitara yan. Nag-effort. Kasi gusto niya ipagamit kay Lord eh. Pagkatapos niya nag-effort, nag-excel. O hanggang ngayon, composer. So nakikita po natin, yung pagsisimula mo sa mababa, hindi mababaliwala kay Lord yan. Iaangat ka niya, kahit na ayaw mo, iaangat ka pa rin niya. So ang pagiging servant, hindi lahat. Hindi ka pwedeng mamili. Katulad na mamaya, halimbawa, merong papipilapan sa inyo. Pipilapan nyo kung pwede, saan kayo pwedeng gamitin. Tapos sinulat nyo kagad sa music. Pambira. Kung music kayo lahat, nandito kayo sa lahat, sinong kasama nyo aawit? Imagine niyo na lang. Iba-iba. Iba-iba kayo ng pagkakatawag, iba-iba kayo ng pagkakagamit. Hindi lahat pastor, hindi lahat guro, hindi lahat propeta, hindi lahat ebanghilista, hindi lahat apostol. Meron tayong iisang katawan, pero maraming bahagi. Meron tayong kamay, meron tayong mga tenga, meron tayong mga mata, ilong, bunganga, meron tayong iba't ibang parte ng katawan, iba't iba ang function. Ganon din sa church. Meron tayong iisang Panginoon at tayo yung bahagi. Yung kayang gawin ni Sister Rosie, hindi kayang gawin ni Pastora. Yung kayang gawin ni Sister Alice, hindi kayang gawin ni Sister Julie. Yung kaya kong gawin, hindi nyo rin kayang gawin. Iba-iba tayo, meron tayong uniqueness na matatawag. Kaya wag mong sasabihin na wala kang pagkakagamit. Walang Kristiyanong inutil. Lahat yan may silbi. Lahat yan merong pagkakagamit. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Ang mga bahaging ito, hindi nagpapayabangan. Nagsusuportahan. At iyon yung kailangan natin sa church. Sa bagay, dito sa Hope Family, wala namang pasiklaban na nangyayari. So, God is good. Dahil ganun yung sitwasyon natin. Walang payabangan. Lahat nagsusuportahan. So, ano pa yung mga modernong pamamaraan ng paghuhugas ng ating mga paa sa panahon ngayon? Marami. Kapag nasa church ka, dapat attentive ka. Yung pagiging attentive mo, ito na yung way na hinuhugasan mo yung paa ng mga katabi mo. Lalo na yung taong nagsasalita dito. Ginagawa mo yung dapat. Ginagawa mo yung tama. Hindi yung pupunta ka dito sa church. Tapos alam mong ikaw ay nasa likod, kwento ka na ng kwento sa likod. Sa tingin po ba ninyo kapag ganun ginagawa ng bawat isa, o yung mga nasa likod, kinukwentuhan nila yung kanilang katabi, sa tingin ba ninyo yung nasa harap nila pinagpapala? Hindi, nadidistract sila. Kasi wala silang alam sa marites, tapos naririnig nila yung marites, nalalaman nila. Hindi po servanthood yung ganun. Ang pagiging servanthood, attentive, nakikinig. Hindi rin nagse-cellphone.
Maliban lang kung nagsusulat kayo ng ano, may ano yan, may, ano ba yon? In every rule, there is an exemption. Hindi yung pupunta ka rito sa cellphone, pupunta ka rito sa church, tapos magse-cellphone ka lang, mas mainam, huwag ka nang pumunta ng church. Mabigat po ba? Kung mabigat po yun, kung tinatamaan ka, thank you Lord, hindi sila manhead. Sabihin mo sa inyong katabi, hindi ikaw yon. Ako yon. Akala kasi natin, ang pagiging servant doon, yung palaging hugas ng paa, Sister Alice, hugasan niya yung paa ni Sister Julie, Sister Julie, hugasan niya yung paa ni... Hindi po, nasa modernong panahon tayo ngayon. Pero hindi natin binabaliwala ng Panginoong Hesus noon. Mahalaga yon. Ang pagsisilbi, hindi lang paghuhugas ng paa. Maraming aspeto yan ng buhay natin. Yung pagiging absent mo ng Sunday, hindi servanthood yun. Kasi naapektuhan yung mga kasamahan mo. Siyempre malungkot sila, wala ka. Maliban lang, kung talagang hindi mo hawak yung oras mo, walang problema. Ulitin ko, nasa biyaya po tayo ni Lord ngayon. Walang condemnation. Pero kung hawak mo yung oras mo at pwede kang dumalo, dumalo ka. Di ba walang naninita sa inyo? Pero ngayon, kinokonsensya kayo. Hindi po, wala pong condemnation sa atin. Basta kapag hindi mo hawak ang oras mo, walang problema ron. Pero kung hawak mo yung oras mo at meron kang time para umattend sa church, umattend ka. Eto, naalala ko. Thank you, Lord. Ganun din pag merong masasabi nating meeting. Malayo pa lang yung meeting, December 25 ang meeting, dapat pinaghahandaan na yan. Pag sinabing meeting, hanggat maaari, lahat nandoon. Kaya lang, ang pagiging servanthood, ang sabi ko nga po sa inyo kanina, yung iba, PhD, yung iba, doctorate. Alam na nilang may meeting sa panahon na itinakda, doon pa sila mawawala. Pastor, hindi po ako makakapagdalo sa meeting kasi po may birthday po akong dadaluhan. Biruin po ninyo, katagal na panahon na sinabi yung meeting na yon at pagdating ng araw na yon, ganun yung magiging execute. Servanthood po bang tawag doon? Hindi po servanthood po yun. So lahat po tayo hinahanda ni Lord sa mga ganong mga pagkakataon. Paano naging servanthood din, Pastor? O siyempre, nakatakda na eh. Yung mga kasama natin, lalo na yung mga leaders na kasama natin, expected na nandun ka, masaya sila. Eh, hindi ko umattend dahil lang sa birthday. Mabuti po ba si Lord? Masakit po ba? Salamat sa Panginoon, hindi po kayo manhid. Walang manhid ng Kristiyano. Ang sabi ko nga po kanina kay Pastor, at sang sabi rin po niya sa atin, pamilya na po tayo. Wala na pong iba-iba. Ang pamilya, pakialamanan yan. Sa ayaw at sa gusto mo, pakikialaman ka. Pastor, pag nakita po ba niyo si JR na pupunta ng ospital na nakawalang pantaas, papayagan ninyo? Hindi. Sisitahin niya yan. Kasi wala siyang pantaas eh. Kapag nakagawa ng mali yung anak mo, hindi mo ba susuwayin? Susuwayin mo. Itatama mo. So yung pagiging servanthood, dapat bukas ang puso, bukas ang isip mo. Bukas lahat para matanggap mo ng buo-buo. Hindi yung ang tagal-tagal mo ng mananampalataya, nagtatampo ka pa sa pastor mo, nagtatampo ka pa sa leader mo dahil ikaw yung pinariringgan doon sa preaching. Naniniwala po ba kayo na may personal si Lord? Ulitin ko, naniniwala po ba kayo na may personal si Lord? Na may personal po talaga siya. Kaya kung tinatamaan po kayo ngayong araw na to, ay salamat kay Lord. Dahil ito yung mga bagay na dapat niyong malaman bilang isang servant ng ating Panginoon. Ang sabi ko po dito,
Ito, tatanungin ko kayo. Yung po bang requirements na ibinibigay sa atin ni Lord napakataas? Opo, ang sagot. Napakataas po ng requirement ng binibigay ni Lord. Pero, siya pa rin yung nagbibigay sa atin ng mga source o resources para maabot natin yung standard na yon. Para hindi na tayo mahirapan. Kaya lang kasi, kadalasan o kung minsan, si Lord na yung nagluto, siya na yung naglagay ng kanin sa pinggan, siya na yung nagsabaw, siya na yung nagsubo sa'yo, pero ayaw mo pa rin nguyain. Gusto mo siya lahat. Hindi po ganun ang pagiging servant. Ang pagiging servant, gagawin mo yung dapat mong gawin. Kaya lahat ng tao na naririto, lahat kayo na naririto, meron kayong purpose kung bakit nasa church kayo. Hindi kayo bisita. Ang bisita, anong ginagawa ng bisita? Uupo, tatayo, uuwi. Yan ang bisita. Pero dito sa atin, sa Hope, wala pong bisita po rito. Lahat po tayo, pamilya, lahat po tayo merong gagawin. Sa isang institusyon, tulad ng paaralan, meron silang standard na tinatawag. Kapag sinabing, halimbawa sa education, kapag sinabing 75% ang pwedeng pumasa, 75% lang. Kapag umabot ka lang ng 74, ibig sabihin bagsak ka na. Pero sa requirements o sa standard ni Lord, kapag sinabi niyang 75, asahan mo, tutulungan ka niyang malagpasan pa yung 75 na yon. Hindi ka pababayaan ni Lord na bumagsak. Dahil ayaw niyang bumabagsak ka. Gusto niya palagi kang pasado, gusto niya palagi kang angat sa iba. Yun yung pagiging servant. Kaya wag po natin binabaliwala yung mga bagay na ginagawa natin. Paglilinis sa church, paghuhugas ng pinggan, pagluluto, lahat yan, servanthood na tinatawag. Pagdating ng maaga sa church, pakikinig sa church, yan po yung mga yun, servanthood po, ang tawag po dyan. Akala natin, tagugus lang na pa, hindi. Marami pong aspeto pagdating sa servanthood na tinatawag. Servanthood by heart. Mula sa puso, ginagawa mo ang lahat ng bagay na magiging masaya ka kahit na mahirap. Napakahirap po ang maging pastor. Pero mabiyaya si Lord dahil siya po yung nagbibigay ng paraan kung ano ba yung mga bagay na dapat naming ihakbang o mga bagay na dapat naming gawin. Hindi mo pinangarap, pero ito yung gusto ni Lord. Isurrender mo na lang sa Kanya. Siya na yung bahala. Do your best and God will do the rest. Walang inutil na Kristiyano, lahat malakas, lahat may silbi. Ipagamit mo ang buhay mo sa church. Ipagamit mo ang buhay mo kay Lord. Kung gusto mo mag-excel dun sa mga bagay na meron ka, alam po ninyo, hindi po ako naniniwala na wala kang talento. Meron at meron yan. Maaaring hindi mo lang nilalabas dahil takot ka, dahil baka mapahiya ka. Hindi. Ilabas mo. Okay lang na magkamali ka, okay lang na mapapahiya ka. Okay lang yan, gawin mong motivasyon yan. Hindi lahat naman nagsisimula sa magaling. Lahat nagsisimula sa mababa. Yung pag-akyat nga lang natin sa hagdanan. Hindi ba't pagdating mo sa una, ngingiti-ngiti ka pa. Pagdating mo sa pangalawa, pangiti-ngiti ka pa. Pagdating mo sa pangatlo, hinihingal ka na. Pero masaya ka kasi nakarating ka sa taas. O, di ba? Hindi ka magsasabi dun sa breakfast room na, ano ba naman itong hagdanan natin? Hindi. Sasalubong ka nga, nakangiti. Hinihingal ka mga tanong na ganyan Alam na nga na hinihingal, tinatawanan pa. Nakangiti pa. So tignan po na natin yung ginagawa ni Lord sa atin. Hindi tayong mananatiling Kristiyanong nakaupo lamang. Kung meron sa inyo, meron pong gift dito na magbigay, magbigay. Kung meron sino ditong gift na magmarites, magmarites. Pero si Jesus lang dapat imarites nyo. Yung kabutihan lamang po niya.
So hindi lahat pare-pareho tayo ng ginagawa. Lahat merong pagkakaiba. Lahat may pagkakagamit. Love one another deeply from the heart. Serve one another deeply from the heart. Lahat mula sa puso. Hindi po sa nguso mula sa puso. Hindi po nakakahiyang maging servant, pagpapakita ito ng pagmamahal sa iba. Kung mahal mo ang church, tutulong ka sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng iba. Blessed rather those who hear the word of God and obey it. Maganda po ba ang mensahe? Sino pong pinagpala sa mensahe? Wala pong kwenta yung magandang mensahe kung hindi mo i-apply sa sarili mo. Walang kwenta po yan. Meron yung tatalon-talon ka pa, palakpak ka pa ganyan. Wala pong kwenta yan. Ang may kwenta, yung nagandahan ka, tapos in-apply mo kaagad. Kasi ang sabi po dito, mapalad yung mga taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. So ito narinig po ninyo. Ngayon, nasa sa inyo po ang pagpapasya. Si Lord bilang servant, meron siyang commitment para sa atin. Meron siyang accountability para sa atin. Kapag nag-commit ka, meron kang pangako. At kapag may pangako ka, meron kang accountability o meron kang pananagutan kapag hindi mo ginawa yung pinangako mo. Pastor, tao lang ako, nagkakamali. Excuse mo na naman yan. Meron pang isang magandang halimbawa. Sa paglilinis na lang ng church, kung nai-assign ka doon sa tamang buwan na kung ikaw ay na-assign sa paglilinis ng church, huwag kang nagre-reklamo. Huwag mong sasabihin na hindi ka pwede. Kasi merong ganito. Ang paglilinis ng church, once a week lang yan. So ang pagiging servant, isasantabi mo yan kung meron kang commitment, meron kang accountability sa ganitong araw. So pansinin po natin, hindi magiging maganda ang church kung walang naglilinis. Tama? Ang paglilinis ng church ay hindi kabawasan sa oras mo. Maraming pinagpapala kapag nakikita ang church na maganda. Hinuhugasan mo na yung mga paa nila. Akala kasi natin ganun lang eh. Akala natin yung simpleng excuse, okay lang eh. Hindi po ganun. Ang nais ni Lord, maging maayos ang lahat. Kaya ang nais niya, gusto niya rin tayong ayusin dun sa mga mali nating nagagawa. Ayaw niya na magpatuloy tayo sa ganun. Ayaw niya na manatili ka dun sa kalalagayang ganon. Gusto niya umangat ka. Kaya dun sa gagawin po natin mamaya, basahin po ninyo, intindihin po ninyo kung saan talaga kayo pwedeng magamit. Ulitin ko po, hindi po lahat sa music Ulitin ko lang po. Kung meron kayong gifting sa pagiging host, ayan, pwede yan. Kung pwede kayong, meron kayong gifting doon sa share ng gospel, pwede yan. Sa mga susunod na buwan, meron pong mga bagong leaders na tatalaga. Kaya kayo itinalaga dahil meron tiwala sa inyo si Lord. Kaya kayo itinalaga dahil alam ni Lord kung ano yung kakayahan mo. Iwasan po na muna ninyo yung mag-excuse po. Kung sino may mga tatalaga, ayon dun sa pagpipirmahan na gagawin mamaya, kung sino man yung may excuse, isantabi na muna niyo yan. Ulitin ko po, ang bawat isa na narito ay hindi bisita. Kapag hindi ka member ng church, ibig sabihin bisita ka. Ayaw mo ng pananagutan, ayaw mo ng commitment. Hindi po dapat ganon. Dapat meron kang commitment, meron kang accountability.
Sabi mo nga sa katabi mo, nakikinig ka pa ba? Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is watch over your souls and they are accountable to God. Sumunod kayo. Walang ipagagawa ang leadership na hindi ninyo kaya. Hindi ko po matandaan kung naitanong ko na po ito. Pero itatanong ko po ulit. Sa Silya Electrica, meron yung tagataas ng switch at ang Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, itaas mo na ang switch. Merong nakaupo dun sa Silya Electrica. Siyempre, pag tinaas mo yung switch, mamamatay yung nasa sa Silya Electrica. Ngayon, sino ang pumatay dun sa nasa Silya Electrica? Sino nagsasabing Pangulo? Taas ang kamay. Sige po, wag kayong maya. Sino nagsasabing taas ang Pangulo? Taas ang kamay. Sino nagsasabing yung nagtaas ng kontador? Taas ang kamay. Sino nagsasabing walang pakialam? Taas ang kamay. Mas maraming walang pakialam. Ito po ang tintin ninyo mabuti. Yung po mga nasa government po natin, itinalaga po sila ni Lord. Itong nasa church natin, itinalaga kami ni Lord. Kung meron kaming pinagawa sa inyo, hindi yung para sa ikasasama ninyo. Ito ay para sa ikabubuti ninyo. Dahil itinalaga ng Panginoon, yung presidente, siya yung may pananagutan doon sa namatay. Kasi yung nagtaas ng kontador, sumusunod lang siya doon sa presidente. Ito po yung maging malinaw sa inyo. Sa church, applicable din po ito. Wala kaming ipagagawa na hindi ninyo kaya. Kasi si Lord, wala namang pinagagawa sa atin hindi na kaya. Hindi natin kaya eh. Lahat kaya natin. Kaya lagi niyong tatandaan, huwag kayong magsasalita ng hindi maganda kung nakatalikod yung mga leaders po ninyo. Parte rin po yan ng pagiging servanthood. Meron po kaming 2 tenga, meron po kaming 2 mata, at ilong na maganda. Tandaan po ninyo yan. Makikinig kami. Pero hindi ibig sabihin, susundin ka namin. Open kami for suggestion. Pag-aaralan yung suggestion. Kung akma yung suggestion, why not gawin natin? Kaya kung merong pinagagawa ang leadership sa inyo, na labag sa inyong kalooban, gawin pa rin ninyo. Dahil pag nagkamali kayo, hindi kayong mananagot, yung mga leaders po ninyo. Dapat maging malinaw po ito sa atin. Ito po yung mga bagay na ito ay natutunan po namin long time ago. At hanggang ngayon, ina-apply pa rin po namin. Meron yung mga pagkakataon, kahit nasa pamilya naman eh. Sino yung ama ng tahanan? Siya yung nangunguna. Kapag sinabi ni Mrs. na maglaba ka, maglaba ka. Tayo yung ulo, hindi tayo yung buntot. Sa pagiging servant, lawakan mo yung kaisipan mo. Ulitin ko, kapag hindi mo gusto yung pinagagawa sa iyo ng leader mo, gawin mo pa rin ng buong puso. Mahirap gawin, pastor. Hindi ko nga gusto, gagawin ko ng buong puso. Kapag hindi mo ginawa yon, ikaw ang may pananagutan kay Lord. Hindi yung leader mo. Pero thankful kami kay Lord dahil lahat naman kayo dito mga tupa. Mga anak kayo ng tupa. Hindi kayo anak ng kambing. Kasi ang kambing, hinihila mo na lumalaban pa. Pero ang tupa, kahit hindi mo hilain, basta merong nangunguna, susunod at susunod sila. So sabihin po ninyo sa inyong katabi, magpapagamit ako kay Lord. Ang sabi ko sa inyo, sabihin niyo sa inyong katabi. Yung iba, alam po ninyo kung anong ginawa? Magpapagamit ako kay Lord. Pwede bang eye to eye? Sige, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magpapagamit ako kay Lord. So mabuti po ang ating Panginoon.
Siya po ay walang kapantay. Siya po ay walang pagkukunuri sa pinapakita nga po niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So maging handa po tayo. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, may pagkakagamit ka. Hindi ka manhid. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, hindi ka manhid. Hindi ka tamad. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito. Ito pong hawak po namin na papel, Panginoon, na kung saan pwede po kaming magamit. Lord, sa inyo nga po namin pinagkakatiwala, Panginoon. At patuloy nga po na alam po namin, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng nilikha po yung tao ay tunay nga pong merong silbi, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kaya't amin pong inaalay ang aming mga sarili sa inyo dahil alam po namin, Panginoon, na meron kayong napakagandang patuloy na gagawin sa buhay namin, Panginoon. Kaya't itong isusulat po namin sa papel na ito, Panginoon, kung saan nyo kami o kung saan ko nais na gamitin, ay taos puso ko pong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Kayo na po ang siyang magbigay sa akin ng karunungan at kaalaman at alam ko naman po, Lord God, na sa mga ganitong aspento sa maliliit na bagay ay pwede nga po akong magamit para sa ikalalawak ng iyong ministeryo dito sa lupa. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, sa iyong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Good. Sabi mga kaupunan. So, bago po tayo dumako sa offering, may konting dagdag lang po sa mensahe kanina, no? So, imagine po natin yung tungpong paghugas ng ating Panginoon. Kanina, pinakita sa picture, napakalinis na yung paa. Pero yung panahon na yun, di ba, ang suot ng mga apostolis, naka-sandals, di ba? Walang mga naka-rubber shoes. Walang mga naka-crocs. At yung mga daan po nun, wala pang semento, wala pang mga asfalto, kundi mga maalikabok at maputik. So imagine po natin po yung lilinisan ng Panginoon yung pangapaa. May mga maputik, may mga alikabok. So hindi po sinasabi ng Panginoon na accepted, wag mo na kililinisan kasi maputik yung paa niya. Kundi nakita na po yung hirap na ginawa ng Panginoon. Amen. So dalaw po tayo sa offering. Doon po sa Luke 6:38. So familiar verse po to. So sabay-sabay po natin basahin. Ngayon po. So, press down, shaking together, and running over. Pour into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Amen. So makita po natin dito, meron pong command at yung meron din pong promise. Yung pong bantang pangalawa, yung pong promise, ang daming promise na binigay ng Panginoon. Ang haba, good measure, press down, shaking together, running over. It will be poured into your lap. Pero yung utos niya, isang word lang. Ano yun? Give. Sa Tagalog, magbigay ka. So, napaka-mabuti Panginoon. Amen. So, iisa lang yung command niya. Pero kasunod po yung mga promise. Ang nakakalungkot lang po, ang gusto lang po natin yung promise. Pagbigayan na, ayaw na magbigay. Diba sinabi ko dati, pag offering na, lumalabas. Umiiwas. So, di po tayo po yung masaya magbibigay. Amen. Sige po, tayo po yung magbigay. Sapat ang biyaya mo, di kukulang ang pagpapala mo,
po'y tumayo. Hallelujah. Muli, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat po, O Diyos, muli sa pagkakataong kami po'y nakapagbigay. Salamat po, O Diyos, muli sa aming pong pagsunod. Salamat po, O Diyos, muli sa pagpapala mo sa bawat sa aming Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli sa mga nalikom sa oras na ito. Salamat po, O Lord God, bigyan mo ng karunungan aming mga namumuno upang magamit lang ito ayon sa iyong kaparaanan. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po muna yung makakaupo sandali. Yung po mga birthday celebrant this month, pwede pong pumunta po dito sa harap. Si Claire, si Faith, si Wayne, si Carmi, si Eloisa, sige po, dito po tayo sa harap. Apat lang ba? Dito kayo sa gitna. Sa gitna, Pete. Wayne, dito sa gitna. Thank you, Nong. Servanthood. Apply ka agad, ah. Sino pa may wala? Oo nga pala si Wendy, kaya kaala ko 5. So tayo pong lahat ay tumayo at atin pong ito ng ating mga kamay sa kanila. Sabihin na po natin ang pinakamagagandang panalangin para sa kanilang karawan dahil deserve nila ang lahat. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming makapangyarihang si Jesus, kami po ay sama-samang lumalapit sa araw na to at patuloy nga po naming inalalapit, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran na nasa aming harapan, Panginoon, si Wayne, si Faith, si Carmi, at si Claire, Panginoon. Marami pong salamat at amin nga pong idinadalangin sa iyo na patuloy nga po nilang maranasan yung masaganang pagpapala, yung pag-iingat mo sa kanilang mga buhay. Salamat din po, Panginoon, dahil kayo po ang siyang mag-guide nila sa mga desisyon na kanilang mga tatahakin. At salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang tutulong sa kanila sa mga hirap na sandali na kanilang mga mararanasan, Panginoon. Salamat po sa iyo dahil alam po natin na patuloy nyo silang pagpapalain at hindi po nyo sila pababayaan. Lalong higit, hindi po ninyo sila pababayaan. Salamat din po, Lord God, dahil anuman po ang hawakan ng kanilang mga kamay, ito ay patuloy ninyong pagpapalain. Sa inyo nga po namin sila pinagkakatiwala, sila po ay blessing sa Hope Family, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Kantahan po natin sila ng birthday. Kaya po lahat ay tumayo. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ulitin ko po, mapalad ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at sumasagawa nito. Ang pagpala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas, mamahalin ka pa rin niya. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo sa ngalan ni Jesus. Amen! Magandang buhay po sa lahat.